Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat ng iyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod nito'y higit ng mahal sa anumang bayan ng angking ni ako. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat niyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang tungkol sa Sion, iyong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong buhay na bayan. Ang lahat nito ay magsisiyami at tawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakatayo sa tabi ng krus si Jesus. Ang ina na kapatid ng Panginoon si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena, na makita ni Jesus sa kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito. Kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon siya'y inatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang natuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, may isang tuktok na puno ng maasim na alak. Pinuhong nila na ito ang isang isopa. Sinabit sa saka ang isopo at dinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus sa alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyupo niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noong araw ng paghahanda, at ayaw na mga Hudyo na manatili sa krus ang mga patay sa araw ng pamamahinga sapagkat nakina raw ang araw ng pamamahinga ito. Kaya piniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at pinali ang mga binti ng dalawang pinako kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ang siman na isa sa mga kawal at nagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po ang Welcome po sa ating banal na misa. Ano po sa tingin niyo ang pinakamahal na tubig sa buong mundo? What is the most expensive water in the whole world? Wilkins po ba? Absolute po ba? O yung mineral water na nabibili niyo po sa airport? Mahal po yun. Kasi meron pong nakapagsabi na magaganda. Tandaan niyo po ito. The most expensive water is
is tears. Ang pinakamahal daw na tubig ay luha. Bakit po? Dahil ang luha po, hindi lang daw basta tubig. Ano po ang sakang sa luha? Ito po ang tayo. A tear is 1% water, but 99% even. Kasamang sakit ang luha. Kasamang pagod. May kasamang pagtataksil. Luho, pangulila, ang luha galing sa puso. Amen? Kaya bago po kayo makamalakit ng tao, mag-isip muna kayo. Sana, bago mo magtaksilan yung asawa mo, mag-isip mo kung gaano kasakit ang nararamdaman din ng iyong mga anak. Sana, bago mo murahin yung empleyado mo, mag-isip mo na may pamilya din yan na nasasaktan para sa kanya. Di ba ba? Sana, bago ka mag-post sa masasakit na salita sa social media, bago ka mag-iura dyan sa comment section, magdasal ka muna kasi tao din naman yan na may damdamin. At minsan, yung mga post natin, panghabang buhay, nakakasulat, nag-iiwan na masakit na alaala. Di po ba? Tandaan po natin, mga kapatid, na pag sinasaktan mo ang isang tao, hindi lang naman siya ang sinasaktan mo. Nasasaktan mo din ang mga minamahal niya. Kaya, kapag pinapaiyak mo ang nanay mo, nasasaktan din ang tatay mo. At mga kapatid mo, kapag pinag-iiyak mo yung anak mo, nag-iiyak din mga kapatid niya. Nasasaktan din yung lolo at lola niya, mga magulang mo. Kapag pinapaiyak mo ang empleyado mo, hindi lang naman siya ang sugatan. Pati din naman yung mga katrabaho niya. Minsan nawawalan din ng gana, nawawalan sila ng pag-asa. Kaya nga po sa Ebanghelyo natin ngayon, napakaganda ng eksena dun sa paanan ng krus. Habang si Jesus ay naghihira, nakapako, nakapayuban, nandun daw po si Maria, ang ina niya. Dinadamayan ang anak